Hi guys, once again this is Kuya Eman. Sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo ang introduction ng HTML or Hypertext Markup Language. So, ano nga ba yung HTML? HTML siya yung fundamental blocks ng web programming. So, buksan natin itong web browser. Makikita natin yung HTML. Niready ko na siya guys. So, HTML Markup Language. Dito siya sa DevDocs ko binuksan. So, isa to sa mga reference natin guys. So, isa to sa mga magagandang website na pwede natin bisitahin para makapag-search tayo about sa ating mga inaaral. And din kagaya din itong W3 School, isa din siya sa mga web tutorial po na pwede nating buksan. Kagaya niyan. Pwede tayo mag-research dito sa left side. Yan, makikita natin yan dyan. Kung makikita nyo sa taas, may mga CSS siya, JavaScript, SQL, Python, Java. Yan, pwede tayo mag-search mismo. Yan, HTML introduction. So, may isa pa guys, itong Stack Overflow. Yan, isa siyang forum. Maganda to sa mga beginner. And then sa mga gustong maghanap ng solution do sa mga problem nila, pwede naman sila mag-share dito. And then, yun, makikita nila yan dyan. So, isa to sa mga recommendation ko pagdating sa inyong pag-aaral ng web development. Okay, so guys, ano ba yung so ito guys yung mga yung mga text editor na ginagamit natin like Sublime, ayan. And then VS Code, yan yung usual natin ginagamit. And then the Atom yan. So ito text editor na luma, itong Notepad, yung pinakita ko sa inyo before. So ito yon kung mapapansin nyo. Pero wala yung sa mga features na kagaya ng mga bago ngayon, kaya hindi na siya usually ginagamit. So ito ang ginagamit natin guys, VS Code. Since ito yung na-install din natin before. So proceed naman tayo sa mga web browser na ginagamit. Web browser, dito mag-execute yung ating program. Siya yung magpapakita ng mga output natin. So most common naman dito is yung Google Chrome. Kung makikita nyo guys, yung Google Chrome, yan yung usual na natin ginagamit. Safari, sa Mac, and then Mozilla Firefox, Opera, and Microsoft Edge. So ito yung mga web browser natin guys ha. So ayan yung mga program na mag-execute para sa web page natin guys. So guys, proceed na tayo siguro. So proceed na tayo sa Visual Studio. So start na tayo sa pagko-code. So ayan guys, kung makikita nyo. Yan, gawa na tayo ng folder muna. Yan. Kung naalala nyo before yung ginawa natin na folder. Yan. Open tayo, tapos create tayo ng folder dito sa desktop. So, ayan. Pangalanan na lang natin siya. Introduction sa ating HTML. Yan. Introduction to HTML. So, select folder lang natin para dito na siya pumasok. So, ayan. Then, create tayo ng yan, HTML or index.html. So, usually index ang ginagamit talaga dito. Kasi yun ang kadalasang unang binabasa. Index.html. So, index.html ang ilalagay natin guys. So, once na naklik natin to guys, pwede na nating i-enter yung boilerplate. Like exclamation mark. Yan. Makita niya may mga ready na siya. Yan. So, i-close muna natin. Then, lagay natin exclamation. Then, enter. So, yan. Nag-ready na siya ng ganito. So, since ito hindi pa naman natin masyado kailangan, tuturo ko sa inyo by the future to. I-delete muna natin to guys. So, ayan. So, ayan guys. Gawa tayo ng title. Yan. Yung title yung makikita nyo sa upper part ng web browser. Yan guys. Kung naalala nyo yung ginawa natin dun sa part 1. Yan. And then guys, ito nga. Tuturo ko sa inyo to. Ito yung mga HTML element
or HTML tag. Ayan. Kapag naka-close siya dito, yan, buong yan is HTML tags. So, nakapaloob sa HTML tags is yung mga HTML element. Yan. And then, may mga attribute din siya. Ito. Yung kasunod niya, attribute yan. And then the value. Yan. Kung makikita niyo yung value niya, yan. So, ayan. Ayan yung mga parts ng ating HTML. So, guys, proceed naman tayo sa tinatawag na HTML tags. Gawa tayo. So, okay. Gagawa tayo ng heading tag. So, H1, ayun yung heading tag. May open and close siya na tag. So, and then yung lagay tayo ng sample. Ito yung usual nyo makikita sa mga title. Ayan. This is title. Ito yung content niya ng HTML tag. Then, go live. Click natin yon, live server. Then, mag-execute siya. Yan. So, this is title. Kung mapapansin nyo guys, ang laki yung ano niya. And then, para siyang naka-bold. Yan. And then, yan guys. Close na natin siya. Then, gawa naman tayo ng H2. Or heading tag 2. Yan. So, type ulit tayo ng this is title. Para makita natin yung difference between H1 and H2. Ayan guys, i-run uli natin. Control S lang tayo. Then run natin uli. So ayan guys, kung mapapansin nyo mas lumiit siya. So gawa pa tayo ng isa pa and then H3. This is title. Ayan, gawa ulit tayo ng title. Then control S uli natin, then in-run uli natin siya. Ayan, makikita nyo guys, tatlo na sila. Hindi ko na siya ni-refresh. Nag-execute na siya automatically. Ayan, then gawa naman tayo ng H4. Ayan, type muna natin to para at least makita natin kung sino sila dun sa tatlo. And then gawa tayo ng H4. Yan, pwede natin siya i-copy pero since nag-i-start pa lang naman tayo, type muna natin siya ng manually. So, gawa tayo ng H5 and H6. Pina-type ko lang siya ng manual para at least masabayan nyo ako. Try nyo rin sa mga computers nyo habang nanonood kayo guys para at least makita nyo rin siya in actual. So, ayan guys. Yan. Makikita nyo guys, papaliit siya ng papaliit. The more na mas malaki yung number, the more na mas maliit. So, from H1 to H6. Yan. So, ayan yung pagkakaiba nila. Then, gawa naman tayo ng paragraph tag. So, baba ko lang to. So, ayan. Gagawa tayo ng paragraph tag. Baba lang natin to guys. So, ayan guys. And then, type tayo.
Yan. Then, check ulit natin. Yan. Lumabas siya guys. This is sample. So, makikita nyo guys, yun yung standard size niya. Then, gawa pa tayo ng isa. Yan. So, lumabas siya. Kinontrol S ko uli. Then, run yung ating live server. Makikita nyo guys, yan. Lumabas na yung dalawang tinype natin. And then, close natin. Ngayon, gawa tayo ng line break. Paano ba yung line break na tinatawag? Ito yung tag na kung saan i-break niya yung line. Pero yan, makikita nyo guys, nilagyan ko ng space pero hindi na bago to. So, yun yung purpose ng line ng break. Self-closing tag siya. So, hindi niya kailangan ng closing tag. Kung mapapansin nyo guys. Yan. Yung break. Yan. So, mapapansin nyo guys, magkakaroon na siya ng space. Hindi siya kagaya nitong mga to. May mga closing and opening tag. Yan. Closing at opening. Yan. Self-closing tag. Hindi siya, wala siyang closing tag. So, ayan guys, yung break, ayan na. Ngayon, try nating i-run. Kung makikita niya, meron na siyang space dito. So, ganun yun, para magkaroon siya ng space. So, ayan. So, guys, meron naman tayo itatry yan. So, ayusin na lang din natin siya since wala rin namang yung space na yun. Then, meron tayo itatry yung HR tag. Then, yan. Basta guys, yung mga tinuro ko lang sa inyo, ayan nga. Opening tag, closing tag, tapos yung content niya. Yan. So, try naman natin yung HR guys. Search natin siya. So, yan, horizontal rule. So, try natin. Ano ba tong horizontal rule tag na to? So, try natin i-insert siya dun sa ating code. Dito sa baba ng ating H1 and H2. So, yan. Gawin natin siya. HR. Then, try natin i-run. Control S. Then, run natin uli. So, yun siya. Horizontal rule na line. Kung mapapansin nyo guys, ayan, nagkaroon siya ng line. So, ito yung mga difference nila. Kung mapapansin nyo yung pagkakaiba-iba ng mga HTML tags. So, yun nga. Try nyo na lang i-search dun sa mga sinabi kong website. And then kapag may mga hindi pa kayo alam, pwede nyo rin testingin sa mga sarili nyo. Try nyo din sa mga laptop nyo. So, balik tayo dun sa ating coding. Yan. Kung mapapansin nyo, H1 hanggang H6. Yan. Try nating mag-create ng H7. Which is wala talaga siyang H7 guys. Kaya hindi siya na nagkakaroon ng automatically na HTML tag. Yan. Ngayon, para mapakita ko sa inyo na hanggang H6 lang ating heading tags. Yan. So, try natin. I-run natin yan. So, yan nga lang siya, guys. Almost naging pares lang sila nitong p-tag or paragraph. So, hindi na siya nabago. Hindi na siya mas maliit dito sa H6. So, yun yung difference nila. So, guys, i-try naman natin
yan, i-check dito sa ating W3 school. Yan. Yan, pwede kayo mag-search dito sa mga to. Marami kayong matututunan dyan, guys. I-note nyo lang siya. Tapos, ayan, guys. Pwede rin tayong maglagay nga pala dito ng comment. Basta i-type nyo lang yung exclamation and then yung hyphenated. Yan. So, ayan. Tapos this comment. So, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, ayan. Naglagay ako ng comment para pwede siyang lagyan doon sa ating parts ng ating code. Kung mapapansin nyo, hindi siya lumabas, guys. Kasi comment lang siya. Pwede, marker lang siya doon sa ating program para at least pwede tayo maglagay ng marker para tandaan natin doon sa ginawa nating program. Or pag masyado na mahaba yung code natin, yun, pwede natin lagyan ng ganun. So, try naman natin tong center tag, guys. Try nating i-center. Ngayon, guys, may mali ako dito. Pero, yun, para at least makita nyo rin kung ano yung mangyayari kapag nagkamali kayo ng pag-i-input ng code. Kung mapapansin nyo, na doble ko siya. Ngayon, try nating i-run, guys. Ayan, mapapansin nyo sa baba, no, may arrow siya. So, yun. Dumoble yung code ko dito. So, hanapin natin at tanggalin na lang natin siya. So, ayun. Makikita nyo, ayan siya. Nasa pinakang baba. So, kung makita nyo sa center yan, katabi niya, then tanggalin ko siya. Yan. Mapapansin nyo, from H1 hanggang H6 sinakop niya, kaya nag-center siya. Yun yung sinasabi ko sa inyong, nasakop siya ng closing tag ng center. Kaya sila lang yung nag-center doon sa ating page. So, ayan guys. Anyway guys, thank you for watching and please subscribe to our channel and see you in the next lesson. Bye!